Maaari pong magtaka kayo, bakit ngayon lang naganap ito sa mga CAPS? Kahapon po, sinasabihan nila ako na may ritual na nga po na bagong CAPS. Subalit, pasubali ng Espiritu, huwag anak, ituran mo, babaguhin ang sistema. Sapagkat sila'y kasapi o kumbagay kasama sa gawaing ito. Marapat lamang na kung papaano ang mga alagad ang pagtanggap ay sa dambanang ito. At sa harapan ng Diyos, sa pagkilala niya at pagkakapili sa bawat isa, ay tinatalagang mga lingkod. Kaya sa araw ng may gawain, doon mo sila gawaran. Kaya naganap po ito. Sa makatwid, ang lahat ay may pagbabago. Pinakikita lamang po ng ating Panginoon ang dakilang Ama na sa gawain ito ay nagtalaga, bumuklod, nagbalangkas, bumuo, ang siyang gumagabay, pumapatnubay, na sa kanyang kaparaanan at kalooban nagaganap ang lahat. Kaya kung tuwirang ang iisipin mo, ikaw ay lingkod, ikaw ay naglilingkod, bakit nga ba mababahala ka? Bakit nga ba matatakot ka at mag-aalala sa bawat araw mo? Kung gugunitain mong ikaw ay mapalad, na napilit, hinirang ka sa pamamagitan ng Espiritu sa pangalang Hesus. Hindi bagat ang pagsusumikapan mo ay gawin mong marapat na makatalim at makasunod sa kalooban niya upang sa gayon patunayan naman at ipakita sa iyo kung papaano ang pagsusumakit at pagsusumikap mo, ganang siya rin naman ang maghahari sa buhay mo at kailanman ay hindi ka pababayaan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, yung mga hindi bago sa gawaing ito, yung sumubaybay na mula sa una, mula sa simula, ay naging tagasunod na hindi nanghina, hindi bumitaw, hindi nagtalusira, hindi nag-alinlangan, kundi patuloy na sumulong siya, tumupad siya, gumanap siya, lumaban siya, nakibakas siya, nasaksi sa bawat araw na kaganapan sa dakong ito, sa gawaing ito. Siya po ang buhay na patutuo ng Diyos Ama. Kapag kumilos siya ay walang imposible. Kaya sa inyo pong lahat, kung tuwirang kikilalanin nyo lamang ang kalooban ng Ama at kagustuhan niyang maghahari sa inyo, pakikita din po niya sa inyo at patutotohanan niya. Siya'y buhay na kailanman ay di nagpabaya kanino man. Maliwanag pong tinuran kung ang masama ay pinahahalagahan niya at binibigyan niya ng pagkakataon at pamamaraan sa kanyang buhay. Patuloy na minamahal at pinahihintulutan pa ring mabuhay. Ikaw pa kayang anak niya na nagsusumakit, nagsusumikap, na tumalima sa kanyang ganang kagustuhan sa iyong buhay at di ganang sa iyong kagustuhan. Sa iyong kalooban, pinaghari mo siya. Ikaw kaya ay pabayaan niya. Kaya hambing sa naglalakbay sa daan o sa karagatan, malayo man ang lakbayin mo, kapag matibay sa dibdib mo, sa puso mo na makakasadsyad ka, makakahulagpos ka sa iyong nilalakbay at makakarating ka sa iyong paroroonan, kailanman ay hindi mawawala yung pag-asang naroroon sa puso mo na makikita mo yung hangganan. Buhay po ba ang Diyos? At sa patag man na daan, dumatal man yung mga sagabal, traffic sa iyong paglalakbay, sapagkat sa iba't ibang dahilan. Nainip ka man kung minsan, pinawisan ka kung walang aircon yung sasakyan mo, namaypay ka. Subalit, nang dahil gusto mong makarating, hindi ka pwedeng bumaba, hindi ka pwedeng magbalik na maglakad, o dili kaya ay magmadaling tumakbo. Kaya hihintayin mo na lamang mahawi ang daan para makawala ka doon sa trapikong yaon.
Ganyan din po ang buhay. Hindi ka pwedeng tumalikod. Hindi mo pwedeng iwanan. Kailangang harapin mo, suungin mo, pakibakahan mo, labanan mo, hanggang sa hindi mo namamalayan, ibinibigay ng Ama ang iyong kalayaan. At siyaon ang dapat pagtibayin ng bawat isa. Lingkod, tagasunod. Pasyente at di pasyente. Kung ang pagtitibay sa pananalig at pananampalatayang siyang gagawin ng bawat isa, ano nga ba ang nakaya ng kapwa nyo na hindi nyo makakaya? Ano ba ang kinamtan ng kapwa nyo na maging masaya sila na kayo hindi pasayahin ng Ama? Samantalang lahat ng anak niya ay mahal na mahal niya. At lahat ay may karapatang tumawag sa kanya ng Ama. Kaya't yamang nais niya ay makatawag lahat ng Ama, at sa kanyang pagdalisay ay binigyan niya ng tapang para makapakibaka. Ibinaba niya ang magdudulot niyon na kung kikilalanin at tatanggapin sa buhay ng tao, para kang ang apoy na naglalagablab sa init ng pag-aalab mong pakinggan mo'y Ama, sundin mo'y siya, talimahin mong ganap ang atas niya. At habang tinatalima mo ang kanyang kagustuhan at di ang kagustuhan mo, habang sinusunod mo ang kalooban niya at hindi ang kalooban mo, pinakikita niya sa iyo, pinatototohanan niya na ang iyong paglilingkod alang-alang sa kanya, kailan may di ka pahihintulutang marahuyo, mapahamak o dili kaya'y mamatay ng walang kasiyahat kagalakan. Kaya ang bawat isa, kung nakatuon sa banal na aklat na natutunan ng mga salita at siyaon ang pinagninilayan sa kaniyang isip, walang taong magkakaroon ng bukas na katwiran siya, kundi ang bawat araw niya, ang nais niya ay bukas muli makapaglingkod siya. At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal, sapagkat kung tuwirang nadama mo ang pinaglilingkuran mo at kung tuwirang nabuhay siya sa puso mo, ang binubuhay niyang laman mo ay maaring masigit na buhayin niya ang espiritong pinatay niya ng laman na pinagharian sa iyong katawan. Kaya ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal, kung lahat lang ng tao ay magiging mulat sa katotohanan, ang katotohanan ang magpapalaya kanino man. Sapagkat maliwanag ang nakatala, salita ng Amay, walang pagkabula. Kaya't kung ang tao'y nananahan sa kanyang salita, at sa salita niya'y nagsasabuhay, ang kanyang ginagawa, siyang dudulutan ng Ama ng gantimpala. Sapagkat ang tunay na gawa na kaloob ng Ama at kalooban niyang naghari, may bukal na kalooban na pag-ibig ang nadarama, kaya't walang humpay o sawa niyang nanaising siya'y paglingkuran. Sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Kung sabihin mo man ba sa kapwa mo ang pinakamabuting mga salita mo, subalit sa kalooban ng puso mo'y di totoo, sino bagang dinaya mo? Hindi bagat sarili mo. Kaya't sa tuwing may luluwal sa labi mo, binubuka ng bibig mo, mithiin mo't marapating totoong sa puso nagmula ito, upang sa gayon, sa bawat pagtalim at pagtupad mong totoo, Ama mong nakatunghay sa iyo, siyang nagbibigay naman ng ganting walang humpay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Ama, no?
sulong pag-aralan po ninyo. Kung minsan sa hanap buhay nag-aaway-away ang mga tao. Halimbawa, magkaibigan na nung sabay mag-usap na, sige, magtayo tayo ng, halimbawa, groceries. Parehas silang nagtindig. Parehas yung kanilang mga paninda. Subalit nang pumapasok na yung kapalaran nilang mag-uutos na mayroon taong makarisma ba, na kahit malayo siya'y pinupuntahan siya, kahit medyo may kamahalan yung tinda niya'y ginugusto siya, dumatal na yung inggit sa puso nung isa na matumal magbenta, patay na pagkakaibigan nila. Buhay ba ang Ama? Ganyan lang ang buhay dito sa lupa. Maging magkapatid man, kung minsan itong nagiging dahilan, yung pagkalaban-laban ba ng kalooban. Subalit, kapag ang Espiritu ng Ama ang nag-iisa sa puso ninyo, sa bawat isa, walang papasok na igitan. Kaya kapwa kayo, pantay. Habang nakikita mong maraming bumibili sa kapatid mo, na alam mong kapatid mo kay Kristo't Ama mo, masasabi mo, ay, kakatuwa naman, maraming bumibili sa kanya. Baka isang araw dahil natutuwa ka sa kanya na maraming bumibili, di ka naiinggit, suguin din ng Ama ang tagabili sa'yo. Buhay ba ang Ama? Ganyan lamang po. May kukwento po ako sa inyo. Eto, binagi na naman. Dinadatal eh. Nung nagtitinda po ako, alam ko naman yung totoo sa akin at hindi eh. Siyempre may pagninilay ka naman at may pagsusuri ka, no? Napapansin ko po mayroong taong kapag yung mangungutang sa akin, pag bumibili, lumalagpas sa akin. Ano? Isang araw sinita ko. Alam niyo po ba? Kaganda na sinabi ko nakasama sa kanya. Ay di po ba nakakasakit ng loob yun kung bilang tao ka, no? Kaya yun ang dahilan kung ba't pinasuko ng Ama. Ano po? Sapagkat iniba niya isip at damdamin ko eh. Ngayon, eto pa. Merong lalagpas sa'yo ng tindahan. Kita mo, malapit lang sa'yo ah. Lalagpas, lalayo doon. Pero alamin mo yung presyo, pares lang kayo, pero ayaw niya talaga sa'yo. Ang ginagawa pa, pagkagilid-gilid, doon tutungo. Pero ngayon po, subukan mong gawin. Halimbawa, gawin sa kanya yon, masama din ang loob. Di po ba? Ganun po kasi yung tao eh. Ginagawa niya, hindi niya alam. Pag ginawa sa kanya, masakit naman sa loob niya. Kaya, salamat na lang sa amin, hindi na ako nagtitinda. Buhay po ba ang Diyos? Tinitinda ko na lang yung salita ng Diyos na walang bayan. Buhay po ba ang Diyos? Nako, purihin ang Ama. Kaya, marami po. Pag isang negosyante ka, pag halimbawa, yung mga buyer ng palay, ano? Pag nakabali na sa'yo, sa iba na magbebenta yan. Nakatago pa sa sasakyan. Nakalubog. Pero, salamat sa Ama. Pinalaya ka doon, ano? Pag naisip mo na lang, tumatawa ka na lang ngayon. Alam mo, sabi nga ng Ama, alam mo anak, kung nasa pagkatayo ka pa niyan, at naalala mo yon, nagmingit-ngit ka Eka. Sasabihin mo, naku Eka. Ganon. Totoo po yon. Pero naranasan nyo na po bang nagpalaya kayo? Naririnig po tayo ng Ama ngayon. Wala pong malilihim sa Kanya. Pag nasa pagkatao ka pat nakita mo yung may utang sa'yo, sabi mo, naku, diba? Pero kapag nasa Kanya ka na, pagpalahig ka ng Ama, makikita mo siya nagdaraan. Hindi ka pinapansin. Sabi mo lang,
Panginoon, pabutin mo po isipat damdamin niya at pagpalain mo naway makaalalang magbayad. Buhay po ba ang Diyos? Kaya naman, yung kapwa mo rin, kung ano ginawa mo, gaganti ng Diyos sa'yo. Tama po ba? Kung nagpatawad ka, patatawarin ka rin. Kaya, kayo po ba? May dinanas din na yung kapwa nyo tao. Nangako kayo, hindi nakatupad. Patatawarin din kayo nun. Kasi ganun kayo Buhay po ba ang Diyos? Kaya gusto nyo maging mabuti. Kung ano ang ginagawa sa inyo ng kapwa nyo tao, ganun din po gawin nyo. Napakaganda ng kwento ni Mother, ano? Totoong-totoo po yan. Nakakatuwa nga ako minsan Patay na, pinagdadamutan pa. Alam nyo po, kung may bukal ka nga kalooban, kahit di mo kano-ano, nagpunta ka nakita mo, kahabag-habag yung kalagayan niya, bigyan mo. Ay kalugod-lugod po sa ama yun. Tama po ba? Kaya lang yung tao, may pangtonghit, may pangsugal, pagdating sa patay, wala ko pang abuloy. Buhay po ba ang Diyos? Ang hindi alam, pag yung patay, di mo pinagdamutan, lalo na yung namatay ay mabait, at doon patutungo sa ama, alam ng kaluluwa na yun na nagbigay ka sa kanya. Kaya maaaring pag naroon na, sabi niya, Ama, pakiusap ko naman po, yung si Juan, nakita ko pong nag-abuloy sa akin pagpalain mo nga po. Buhay po ba ang Diyos? Nako, nung nakita niyang si Maria, Ama, nakita niyo po ba yung anak niyo si Maria? Napaka-damot, napaka-kuripot, napaka-imot, pero magaling sumahod yan. Sabi niya, ano po ba dapat doon? Naku anak, hanggang doon na lang siya Buhay po ba ang Diyos? Naku, mga minamahal, alam niyo po ang sikreto ng buhay? Yung alam mo, kapos ka, pero nabibigay mo pa sa kapwa mo. At pakatandaan mo naman kung paano yung ginawa mo. Diyos ko, sinusurpresa ka ng Ama. Ay, kailan kaya matututunan ng tao yun? Alam niyo po, nakakasabik, maganap lahat yun. Hindi Oy, may singilan tayo ngayon sa patay Sino na namang namatay? Diyos ko naman Buhay ba ang Ama? Sino na naman namatay? Diyos ko naman Nagitla pa. Sa halip na sabihan, sumalangit na ang kaluluwa niya. Buhay ba ang Ama? Nako, meron naman. Titingnan ko doon sa listahan ko kung nagbigay sa abuloy nung namatay ang asawa ko. Para namang yung nagbigay sa asawa niya, at pag namatay, yung asawa niya namatay na, maglilibig sa kanya. Ay, ang tao nga naman, ano po? Iba't iba estilo. Alam niyo po ang tamang estilo? Magbigay ka sa kapwa mo. Bahaginan mo ng kakayahan mo na hindi ka pinipilit ng sarili mo na bukal sa puso mo at ang Ama ang gaganti sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Mayroon naman. Magkano ba niregalo sa akin nung nag-birthday ako yun? Siguro estimitin na lang natin ng 500. Papantayan ko Pinantayan. Kaya nung binigyan ng Ama, pantay din. Buhay ba ang Ama? Nako, mga minamahal, pakatandaan po ninyo. Apo Konsi, ano ba yung mensahe na yan? Abay, totoo po yan. Gusto nyo po, idirihi ko lahat sa inyo? Andiyan po lahat yan Lahat ng ugali ng tao, baybayin nyo po dyan. Kung papaano. Pakinggan nyo po Si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin. Naghihiganti siya sa kanyang mga kaaway at inilalaan ang kanyang puot sa mga kalaban. Subalit, hindi madaling magalit si Yahweh. Ngunit siya'y lubhang makapangyarihan. Tiyak na parurusahan niya ang sino mang nagkasala. Hindi ba pagkakasala yung gusto mo kabig ka lang ng kabig, ayaw mo tumulak? Sa sasakyan man, pag naplat yan, habang din pinapalitan ng gulong, hindi yan uusad kahit may driver pa, may gasolina. Tama po ba? Nako, lagi ka na lang plat ka ng plat.
Eh, wala ako ngayon eh. Eh, wala ako ngayon, kaya di ka na nagkaroon. Buhay ba ang ama? Ano eka? Ano eka? Kunwari hindi pa narinig nung isa. Ano eka pinaniningil? Eh, namatay daw eka si, Ay, Diyos ko eka. Kulang pa nga eka ang tuition ng anak ko. Bibigay ko pa ba eka doon? Naku naman, hindi niya naisip yung patay na yon. Kapag tinulungan niya, baka magparaan ng ama, lumabis sa tuition ng anak niya. Abe, hindi ko eka pwedeng galawin ito para sa anak ko, pero saan ka nung dumanang magwiweteng? Patayan nga eka! Buhay ba ang ama? Nako, mga minamahal. At meron pa. Napakahalaga sa kanya yung benta ba? Benta. Kahit alam nang wala na yung kapwa niya eh. Dahil bebenta ko eka ito eh. Kukwentahin yung benta. Yung ba naman natangayan ka ng 50 pesos? Na halimbawa, binenta mo, halaman mo Eh, walang pambili yun. Gustong-gustong kumain. Hindi eka po pwede kasi binebenta ko ito eh. Hindi niya nalaman na kung doon sa kagustuhan ng kapwa niya, binigyan niya na lamang dahil walang pambili, eh baka managana yung bunga ng kanyang halaman. Sabi ng ama, madamot ka anak, puro pera ang gusto mo, puro pera isang araw, puro uod yung bunga ng halaman mo. Buhay ba ang ama? Mga minamahal, naku, totoo po yan. Wala pong hindi totoo sa sinasabi sa inyo. Pag nilayan po ninyo, pag-aralan po ninyo. Sige, sabi ng isa, ano ba eka binigay mo? Ano bibigay ko? Basta alam niya, eka, nagbigay ako pero wala. Lagom eka yan eh. Di alam na dun, meron na ako dahil kapamilya, eka yun eh. Ang ama, di ba nakita nyo? Madaya ka. Kunwari may bigay ka, wala pala. Buhay ba ang ama? Kaya, mga minamahal, pakatandaan po ninyo, hindi sa meron lang ang pagbibigay. Sa wala at meron, makakaya mong magbigay. Kung kalooban mong gagawin ay ang kalooban ng Ama. Habang pinagsusumikapan mo, pinagsusumakitan mo, na kung papaano umaliw at magpaligaya ka ng kapwa mo, na dito nagmumula at di sa pakitang tao, kasunod niyan ang kalooban ng Ama na pinaghari mo sa iyo, siyang hindi mo namamalayan, kumikilos sa iyong buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, wala pong patama yun ha, at di po yun parunggit. Totoong nagaganap sa ibabaw ng mundo. Galugarin mo baga ang laganap na sanlibutan. Abay may mata po ang Ama, nakikita po niya lahat yan. Kaya, tingnan niyo po, yung mapagbigay, pag namatay, ba't kakaraming nakipaglibing doon? Mahirap lang. Mapagkapwa-tao. Ikaw namang mayaman, walang kapwa-tao. Makipaglibing sa iyo yung mga di Mercedes-Benz din. Sino magbibit-bit ng bangkay mo? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang minamahal. Pawang katotohanan po yan. Kaya nga't hindi pinagpantay-pantay ng Ama ang tao. Kaya nga hindi niya pinagparehas na lahat ay mayaman. May mahirap, may katamtaman, may mayaman. Subalit, sa paglipas ng mga panahon, sa pag-ikot ng sanlibutan, na pag-ikot ng buhay, tandaan po ninyo, nababago ang takbo ng buhay ng sinuman. Mayroon nga, ng kapanahonan nila, ni wala nga pambiling bigas, ni wala nga makain bigas, subalit nang binigay ng Ama pagbabago ng takbo ng buhay, sa apo na lang, ang apo na lang, may nahabol pa na mabago ang takbo ng buhay niya. Apo na lang ha, hindi na doon sa anak. Walang pinagpala sa mga anak, sa apo na lang. Pagdating sa apo niya, hinango ang lola niya. Buhay ba ang Ama? Nako, ang pagbabago ng buhay ay hindi mo matatasahan yan. Hindi mo pwedeng husgahan ang kapwa mo't hatulan. Nasasabihin mo, naku, eka, yan ekang si Juan, mapapangasawa mo, anong takakain eka sa'yo yan? Sasabihin sa asawa niya.
na naging asawa ng anak niya. Kang pakakain yan, minatamata pa. Bandang huli, siyang nang mamata dun sa napangasawa ng anak niya, siya palang nagpalibing sa kanya. Dahil yung mga anak niyang pinili niya ng mababait at mayayaman daw. Nako, walang nagmahal, kumalinga sa kanya, kundi yung inaaway niya at inaayawang manugang na mahirap daw. Buhay bang ama? Ang minamahal, ganyan lamang ang buhay. Pakatandaan ninyo, sapagkat kung ano ang nagaganap at ginagawa ng tao sa lupa, nakikita ng ama yan. Mayroon siyang talaan. Mayroon siyang listahan baga, na hindi listahan ng utang, listahan ng kaganapan. Kaya po kung hindi kahaba-haba, hindi na siya naglilista. Siya na mismo nakatala na. Alam niya na lahat yaon. Buhay bang ama? Kaya anuman ang ginawa mo mula bata ka, na nagkaisip ka na alam mo nang mali yung ginagawa mo pa, hanggang sa magkatanda-tanda ka nang ganun pa rin ang ugali mo, alam niya yun. Kaya mapalad yung kung kailan huling sandali ng buhay niya, naalala niya ang ama niya at nagbalik loob na pinagsumikapan niyang magsisit magbago, natamo pa rin niya ang grasya. Subalit, napakalaki naman ang pagkakaiba na yaong malakas ka pa, bata ka pa, nang masumpungan mo siya, na nakikita mo pa at madarama mo pa kung paano ang gagawin niya sa iyo, na nakikibaka ka pang damang-dama mo siya kaysa doon sa wala na, mamamatay ka na pala. Katulad ng anong sinabi nung 2 pusakal na nakagitna ang Kristo. Anong sabi ng isa? Ano sabi ng isa? Kinutya pa. Ano sabi ng isa? Ngayon din ipagsasama kita ng sinabi niyang, Panginoon, ako'y patawarin mo sa lahat kong naging kasalanan. Ang isa, nagmamagaling, nagmamayabang pa. Anong nangyayari? Naiwan siya sa krus ng pagdurusa. Buhay bang ama? Ang minamahal, pakatandaan po ninyo, patototohanan po sa inyo, ayan o, hindi nasipian, ba't dito binuksan? Ayan, magbukas po tayo kay Mikas, ano? Mga kaaway ko, huwag ninyo akong pagtawanan dahil sa nangyari sa akin. Kung ako may nadapa, muli akong babangon. Kung ako may nasa kadiliman, ngayon, tatanglawan ako ni Yahweh. Titiisin ko ang galit ni Yahweh sapagkat nagkasala ako sa Kanya. Magtitiis ako hanggang ako ay ipagtanggol niya at bigyan ng katarungan. Dadalhin niya ako sa kaliwanagan at makikita ko ang kanyang pagliligtas. Ito'y makikita ng aking kaaway at mapapahiya ang nagsasabi sa akin, nasaan si Yahweh na iyong Diyos? At ako naman ang magtatawa sa kanya. Ngayong siya'y niyuyurakang parang dumi sa lansangan. Daratal ang araw na itatayong muli ang iyong mga muog at lalong lalawak ang iyong nasasakupan. Sa araw na iyon ay pupuntahan ka ng mga tao buhat sa Assyria hanggang sa Ehipto at buhat sa Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Mula sa magkabi-kabilang dagat at mula sa magkabi-kabilang bundok. Ngunit hindi pakikinabangan ng lupain dahil sa masamang gawain ng mga naninirahan doon. Maliwanag po. Noon pa man, sa unang panahon, pinababatid ng Ama. Pinakikilala niya ang nararapat tupdin at gawin ng tao. Kung ano ang kanyang nasa, kung ano ang kalooban niyang gawin ng dapat ng mga anak niya. Kaya lamang, tulad ni Mikas, bakit nasambit siyaan? Sapagkat kinukutya siya ng mga tao, pinagtatawanan. Ganyan kumilos ang Ama. May takdang panahon, may nararapat na takda, kaya't ang bawat isa kung kikilalanin lamang siya, masasabi mo, ang Diyos mo'y buhay. Ang Diyos mo sa'yo'y nangangalaga. Kailan may di ka pinababayaan at di ka pababayaan, kaya't sa Kanya ka aasa
at magtitiwala. Buhay po ba ang Diyos? Kaya may pangyayari. Nung nag-aaral sila, bobo ka, eka. Nung magkaanak sila, mas bobo yung anak niya na siya'y matalino. Yung pinangangalanan niyang bobo, yung mga anak niyo ay matalino. Buhay ba ang ama? Ganyan lang kumilos ang ama. Pakikita niya talaga sa'yo kung sino kang anak niya. Na hindi mo namamalayan yun kung wala kang pagsusuri. Subalit kung may pagsusuri ka, madarama, makikita mo at magugunita mo. Siguro, sasabihin mo sa sarili mo, siguro, kaya nangyayari ito sa akin dahil sa ginawa ko rin. Kaya kapag nakakamtan mo na yung pagsisisi, tinanggap mo na ang pagsisisi, at nasabi mo na, patawarin niyo po ako, maaaring mabago ang lahat sa iyo. May mga tao na mapaminta sa kapwa nila, hinahanap yung kanilang mga bulok. Subalit yung bulok niya ayaw maungkat, ayaw sumingaw. Hindi naman niya alam din ng iba. Buhay bang ama? Ganyan lang ang buhay, mga minamahal. Ayaw ng ama yung sinusuri mo yung kapwa mo, sarili mo di mo masuri. Kaya manapa, unahin mong suriin ang sarili mo, unahin mong baguhin bago ka mang husga ng kapwa mo. Kaya sa inyong lahat, naku, di na yan madamot ngayon. Pag may patay, kahit 5 piso lang po, ito lang kaya ko, bibigay ko na. Dati, kahit may pera, 2,000. Sabi niya, nako, wala na akong pera. Kaya bandang huli nagkasakit. Nanangay pa yung 2,000 niya. Kasi pinagdamutan yung patay. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Mga mahal, ganyan lang ang buhay po. Pakatandaan ninyo. Nakita ng ama kung paano ginawa mong pawang kabutihan sa kapwa mo. Kaya't nang ikaw ay nagipit, sinaklolohan ka rin sa iyong kagipitan at nilutas ang iyong kailangan. Sapagkat ikaw rin ay dumadamay sa kapwa mo kung paano ka nagbibigay ng kaparaanan. Yung totoong pagbibigay, ha? Hindi yung kaya mo binigyan, kikita ka doon. Mamahal, maraming kaparaanan ng ama na maaari kang kumita at kikita sa ibang paraan na mababahaginan mo ang kapwa mo na alam mo kailangan niya nababawi naman sa kaparaanang kaloob niya. Nasubukan niyo na po ba ito? Na nagbigay kayo sa kapwa niyo na hindi niyo pinanghinayangan, subalit nang binalik ng ama higit sa binigay niyo. Mga minamahal, pagharian kayo. Oh, may katwiran pa po ba yung tao? Mahirap lang ako. Kaya, nung siyang mamatay, hirap na hirap ding ipanlimos. Buhay po ba ang ama? Mga minamahal, ganyan lamang ang buhay. Kailangan yung masakit sa iyo, wag mong gagawin sa kapwa mo. Lagi pong tatandaan yan. At kapag ito ang natandaan ninyo, magiging bukal na ang inyong kalooban. Sabi nga po, hindi naman lahat ng lalapit sa iyo mabibigyan mo eh. Tama po ba? Ang ama man kasi hindi yung oras na yun, lahat ng lumapit ay binigyan niya agad. Tama po ba? Subalit yung buhay na pinahiram at binigay sa kanila, nandun na yung kaloob niya. Kaya lang dun sa hinihingi niya araw-araw, mayroong takda iyan. Kaya hintayin niyo po ang bawat takda niyo na makalaya kayo na isang araw ay may pagsumigaw niyong pinalaya ako. May tanong po ba kayo? Kaya, salamat sa mga Cubs, makapakaganda ng inyong samahan na damayan. Pagpatuloy nyo yan, huwag kayong magdamo. Kaya mga alagad, tumulad na kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, tingnan ko nga, may mahirap ba sa alagad? Aba, hindi ka alagad pag mahirap ka. Mahirap ba ang Cubs? Aba, hindi ka Cubs pag mahirap ka. Mayaman kaya ang ama. Buhay ba ang ama? Kaya, mahirap ang bulsa mo. Malalim dukutin. Subalit, mayaman ka sa pagmamahal. Kaya, nang dahil mayaman ka sa pagmamahal, maraming nagmamahal sa'yo. Kaya, mayaman ka na.
sa pananaw ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, pakatandaan po ninyo, napakabuti ng Ama. Ang lagi niyong huwag pagdadamutan, yung mga hindi na makabangon, na talagang yung bang wakas na ng buhay niya, pinaningil. Hoy, pinaniningil ko si ano kasi walang. Naku, kung ako nga walang ulam, bibigay ko pa yun. Buhay ba ang Ama? Naku po. Kung kaya siya naman ang nakaratay at ipaningil, hoy, sabihin mo sa kanya, ganun siya noon Buhay ba ang Diyos? Naku, mga minamahal, sasapi sa samahan, napakakunat namang magbigay. Kaya pala sumapi para pag siya may makukuha. Ba hindi ganon? Ayaw ng Ama yung take ka ng take, ayaw mo mag-give. Buhay ba ang Diyos? Ay, kasama ako sa insurance kasi manganganak na ako. Ilang buwan na ayan? 9 months, hindi ka nakasama. Parang walang pinagkaiba doon sa malayo-layo ng agwat ng samahan humahabol pa kasi may pakinabang kung alam niya lang walang pakinabang di sasama. Buhay ba ang Ama? Walang pinagkaiba sa pananampalataya sa samahan dahil nalalaman niya pinakikinabangan yung samahan na yon, nakikinabang yung samahan na yon, may binibigay, sumama siya. Hindi pala siya kapapel. Kaya tumiwalag na naman, lumipat sa iba na naman, lipat na naman sa iba, lipat na naman sa iba, hanggang namatay, walang natamang buhay siya. Tama, bagay iyan. Ang nais ng Ama, makilala mong totoo siya, matanggap mo ang Kristo sa puso mo, at magsaisa ka na lamang sa kanyang katwiran, sa kanyang kalooban, at sa kanyang kapangyarihan. Sapagkat kapag siya kumilos, nako, sigurado, puso mo'y aaliwin niya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon kang magandang mangyayari sa iyo. Aking mga minamahal, mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? May mga tao kasing gusto kapag lumapit sa kapwa niya at hihingi siya ng payo, ang gusto niya lang sasabihin sa kanya yung maganda. Yung sasabihin sa kanya, hoy, magiging maganda. Para ba yung nagbabaraha na may bayad? Para mainggan niya ka, naku, Eka. O sige, Eka, anong tatanong mo? Ay, pagpapalain ka. Eka, ikaw naman maganda sinasabi sa'yo. Ano pa, Eka, ano pa? Magkano ba, Eka, bayad? Dahil puro maganda, puro maganda. Subalit, doon sa katotohanan, lalapit. Kasi may problema po ako ganito, ganito. Sabi ng Espiritu, anak,
para malutas mo yung problema mo baguhin mo yung gali mo, yung ganito gawin mo yung ganito. Sabi niya, lulugulugong, nakadulog-dulog pa ako doon. Pero yung nanghula sa kanyang hula-hula, tama-tama lang para matuwa siya, tuwan-tuwa siya, nagbayad na nga siya. Ganyan ang tao. Sa katotohanan, umaayaw. Sa hindi totoo, tuwang-tuwa siya, kasi ganun siya. Buhay ba ang Ama? Subalit, pag nagpapakatotoo ka, ayaw mong kausap yung di totoo. Buhay ba ang Ama? At yan po ang pawang katotohanan, mga minamahal. Pag nagpapakatotoo ka, ayaw mong kausap yung taong nang loloko. Yung taong sinungaling baga, kaya ayaw ka rin niyang kausap. Kaya, tabi-tabi po muli. Eri po sinisiksik sa akin, hindi po ako makakatulog niyan pag di ko sinambit. Meron pa. Kano daw ang singilan? Pagpalwalan mo muna ako. Pinagpalwala naman ng mabait. Bandang huli, lumipas na taon, hindi pa naibibigay yung pinagpalwal. Sino nag-abuloy nun? Yung nagpalwal, siyang pinagpalwalan, walang binigay. Tapos nung mamoblema, walang tumadamay. Gusto mo yun Ang gusto mo lang, puro palwalan ka ng palwalan. Yung nagpapalwal, siyang nakikinabangan at nakikinabang at binibiyayaan. Ayaw mong magbigay, kaya yung nagpapalwal sa iyong mabait, siyang laging pinagpapala. Buhay ba ang Ama? Nako, naunawaan nyo na po ba ang ibig sabihin? At ito'y nagaganap. Gusto nyo po lumapit ako? Wag na. Nandito po ba kaapo? Ayaw akong magsalita. Ang mahalaga totoo sinasabi. Tama po ba? Mga minamahal, pag lagi kang makatwiran sa kapwa mo, kahit na totoo na, ay hindi pa para sa'yo, darating yung takda, ikaw rin nagsasabi na ng totoo, di ka pa pinaniniwalaan. Buhay ba ang Ama? Pagdatal ng takda, kung ano yung ginawa mong pagpapakasakit sa kalooban ng kapwa mo, sigurado, may bibigay ding ganti sa iyo ang Ama. Sapagkat hindi nalilihim sa Kanya yon. Ngayon, kung puro kagalakan ang dinudulot mo sa kapwa mo, may nagbibigay man ng sama ng loob sa iyo, di mo nararamdaman. Ang galak na binibigay ng Ama sa iyo, yaon ang nararamdaman mo sapagkat ikaw ay walang binibigay na sama ng kalooban sa kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ang aking tinuturan, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Tingnan po natin ang tumanggap kung babalik sa Sabado. Pagka nagalit siya, sigurado, tinamaan na naman ako, pinatatamaan yata ako, Alam niyo po, hindi po binabalangkas ang salita, hindi pinag-aaralan ang salita, kusang dinaratal kung ano ang dapat ialay sa araw, sa oras na yaon. Buhay bang Ama? Kaya, yung pong nakikipagtotoo, natutuwa. Yung hindi nakikipagtotoo, nagingit-ngit. Buhay ba ang Ama? Sino po naman ang kawawa pag nagngit-ngit ka? Baka sa kakangit-ngit mo, nakahiga ka na, sabi mo, hindi mo alam, pag natulog ka, sabi mo na lang. Kaya wag kayong tutulog ng masama loob. Kayo'y matulog ng mabuti ang damdamin, malinis ang isipan, may pagsisising ginawa upang kayo ay pag namatay. Hindi mapinta. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, pag-aralan ninyo ang buhay, pagnilayan ninyo. Galit po ba kayo? Hindi po ako nagbibiro. Huwag po kayong matutulog ng masamang loob. Kailangan po, pag kayo humiga, relax ng isip nyo, pati puso nyo yung masaya. Kapag yung tutulog ka na lang,
masama pa loob mo, hindi mo alam, binabangungot ka na, sabi, kung walang nakarinig sa'yo, mamahal, pag-aralan po ninyo yan, ha? Kwentong palagay nyo ay biro-biro't pagpapatawa. Subalit, sa buong daigdig, pag nilibot ng Espiritu at minasdan ng tao, yan ang nagaganap sa mundo. Kaya, kung sino ang totoo ang damdamin, nakakagawa siya ng mabuti na totoo, na bukal sa kalooban niya. Subalit yung hindi totoo ang damdamin, madaling umalsa, parang lebadura. Ano po? Ba't sinabi ng Kristo, huwag nyo ekang lagyan ng lebadura yung harina. Ang ibig niya sabihin, huwag mong haluan ng kapaimbabawan ang iyong sarili. Gawin mong tama't tumpak sa pananaw ng Ama upang sa gayon, hindi ikaw ang gumawa ng ikasasama ng kalooban mo. Sapagkat habang naghihinanakit ka, habang nagdaramdam ka, habang nag-iisip ka ng hindi maganda, hindi mabuti sa kapwa mo, habang nagtatago ka sa dilim, hindi ka tungo sa liwanag. Buhay po ba ang Diyos? Kung minsan, akala kasi ng tao, porket mapera siya, porket mayaman siya, yun na ang kasiyahan. Sa katotohanan lang po, limpak-limpak mang salapi, hindi ito ang daan ng tunay na kagalakan. Kaya, ang tunay na kasiyahan at tunay na kagalakan at buhay na walang hanggan, nakakamtan sa mabuting kalooban. Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Pagharian, lubos kayo. Nekkarameniyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. May tanong po ba kayo? Nagising po ba kayo dun sa... Salamat naman po. Alam niyo, tuwan-tuwa po ang Panginoon yan. Pag ninanamnam niyo po yung totoong salita niya, hindi naman po tayo nangungumersyal para hikayatin ko kayo, pasayahin ko kayo, aliwin ko kayo, utuin ko kayo. Tayo po'y nakikipagtotoo, kaya yung totoong salita ang dapat nating marinig, ang dapat nating makamtan. Tama po ba? Ngayon, kung binibigay po dito ay produkto na kinukomersyal para bumili kayo at para kayo ay maraming mabili at kumita itong produktong ito, sigurado po, puro magaganda sasabihin sa inyo. Subalit, ang nakataya nyo po dito ay ang inyong kaluluwa at ang pinubuhay sa inyo ay ang espiritu nyo. Kaya, dapat ang lahat ng totoo at lahat ng dapat siyang inyong marinig at matanggap. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, pag nagtungo ka rito, ang hinahanap mo'y kaaliwan ng puso mo, tatanggap ka para maaliw ang puso mo. Pag ang hinanap mo'y pera, hindi ko alam kung magkakaroon ka. Subalit, pag nagtiwala ka, baka bukas may pera ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ganyan lamang po ang buhay. Masurpresa po ang Diyos. Pakatandaan po ninyo, lagi siyang masurpresa. Ang ginagawa niya ay hindi kayang liripin ng tao. Hindi kayang liripin ng tao. Kaya nga, huwag kang maghangad sa panandaliang galak at ligaya. Hangarin mo yung habang nabubuhay ka dito sa ibabaw ng lupa, dito sa babaw ng daigdig, dito sa pananahan mo sa lupa, ay ang kasiyahan ng kaluluwa at katawan mo, kalakasan ng espiritu mo, pagkabuhay ng kaluluwa mo, ang iyong mitiin. Maaari namang mayaman ka, mabuti ka, mayaman ka,
Sa maugali mo, wala ka sa Ama. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ang tinuturan, kaya mapapalad ang pinagpala sa lupa at alam niya pang totoo na kanyang ginagawa. At siya pawang katotohanan, kaya sumainyo ang kapayapaan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Ang bawat araw nyo, mithiin ninyong ang kalooban ng Ama, ang maghari at matupad nyo, upang sa kanyang kapangyarihan, ang maghari din na kaloob niya sa inyo, kayo'y aliwin at pasayahin. Sapagkat ang bawat araw niya ay hindi magkukulang sa anumang bagay. Siksik-liglig, umaapaw sa daigdig ang mga biyaya at pagpapala niya. Kaya't kung ang pagnanasa mo ay ang tunay na kalooban niya, ang mimithin mong kamtin, ipagkakaloob niya. At sa bawat araw na siya ay pinagmimithian mong makilala, ipakikilala niya kung sino siya. Kaya sa inyong lahat, umayo kayong may galak, taglay ang liwanag, kaligtasay kamtin, pagpalain kayo. Ay, wala na pong bendisyon. Pwede po